Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa lahat po ng kakapakinig at makapanood ng video nito. Magpapasalamat po ako sa Panginoon dahil muli ginamit po ako ng Panginoon para magkayag ng salita ng Diyos sa umaga po nito. At bago po tayo patuloy, tayo po muna sa madaling manalangin. Dakilang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po ako sa umagang ito, sa kalakasan na pinagkalog niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa bawat isang nanonood ng 8B Live na ito, Panginoon. Kaya po mo siyang pagpala sa kanilang mga buhay. Panginoon, salamat po sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ako nga po pala si Brother Carding ng Maranlig Dorothy Church sa pangunguna po ng aming butihing pastor na si Pastor Alex Kentel sa organisasyon po ng Dorothy Church dito po sa lugar ng Maranlig. At bago po tayo patuloy sa salita ng Diyos sa ating pag-aaral sa umagang ito, kaya po muna natin na awitan natin ang ating Panginoon Diyos. Sa umaga pong ito, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay nasa aklat po ng Juan, Kabanata 15, talatang 1 hanggang 8. At ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa umagang ito ay stay connected, manatiling nakaugnay. Ang aklat po ng Juan ay sulat po ni Apostol Pablo at ito po ay uma-address sa bawat isang mananampalataya. Ang sabi nga po, babasahin ko po sa verse 1, sabi po dito, "Ako ang tunay na puno ng ubas, ang aking ama ang tagapag-alaga." Ang ating Panginoong Hesus daw po ang tunay na puno ng ubas at ang Ama ang kanyang tagapag
alaga. At ang tunay na puno ang siyang nag-aalaga sa atin. Tayo po yung mga sanga na bilang mga Kristiyano, tayo po yung mga sanga na kanyang pinili at tinawag para maglingkod sa Kanya. At mayroon po tayong tinatawag na buhay na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Sa oras na tanggapin po natin ang ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas ng ating mga buhay, meron na po tayong ugnayan sa ating Panginoong Diyos. At ang ugnayan niyan ay buhay. Ibig sabihin, kapag ang ugnayan ng isang tao ay buhay, ito po ay kumikilos, gumagalaw. Kaya nga po, sabi nga po, kapag ikaw ay na kay Kristo, tayo ay nabubuhay na kasama ang banal na Espiritu. Yun po yung verse 1. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pangalawa po, sa verse 2, inaalis o pinuputulan at nililinis. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga ng lalong sagana. Mga kapatid, ito po, ang talatang ito sa verse 2, ang sabi nga uli, inaalis niya at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Mga kapatid, ang talatang ito ay kaugnay po, umuugnay po ito bilang mga Kristiyano sa ating mga pag-ugali. Ano mga kapatid? Kapag ka po ang isang tao, isang Kristiyano, at may kaugnay sa ating Panginoong Hesus, ang taong ito ay mayroon ng tunay at buhay na relasyon sa ating Panginoong Diyos. At sa tuwing ang taong ito, ang kapatid na ito ay magkakaroon ng hindi magandang nalilihis, kumbaga sa tunay na ugali ng isang Kristiyano, pinuputol ng Panginoon yung mga dapat nating hindi dapat gawin. Dahil tayo po ay binago na ng ating Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, ito pong talatang ito sa verse 2 ay patungkol sa ating mga pag-uugali. Bilang isang Kristiyano, dapat po ang ating mga ugali ay katulad na ng kay Kristo. Tayo po ay binago ng Panginoon, binihisan na tayo ng panibagong buhay, kaugnay na nakaugnay sa ating Panginoon Hesus. Kaya kung tayo po ay tunay na mga sanga ng ating Panginoong Hesus, tunay na sanga ng puno ng ubas, dapat po ay makita sa ating pamumuhay bilang mga tunay na Kristiyano na pinagpala. Mga kapatid, yun po yung verse 2. Ulitin ko ulit, inaalis niya ang bawat sangang hindi nabubunga at kanya namang pinuputulan at nilinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga ng lalong sagana. Inaayos po tayo ng Panginoon. Nililinis ng Panginoon ang bawat sanga upang lalong sumagana at magbunga. Kaugnay po dito yung ating mga pag-uugali. Kapag ka ang isang Kristiyano ay maganda ang ugali, maganda ang kanyang kumbaga sa ano maibigin sa kapwa, siya ay nagkakaroon ng mga bunga. Siya ay nagkakaroon ng kumbaga sa ano nabibigyan pansin yung kanyang pamumuhay bilang isang anak ng Diyos. Yun po yung verse 2. Yung verse 3 po, babasahin ko po ulit. Nilinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Bilang mga anak ng Diyos, tayo po'y nilinis na ng ating Panginoong Hesus. Binago na tayo ng ating Panginoong Hesus. Simula nang siya po ay
na mapako doon sa bundok ng Kalbaryo. Nilinis na ng ating Panginoon Hesus ng kanyang dugo yung ating mga buhay. Ano pong sabi sa John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang bawat isa po sa atin na naglilingkod sa Panginoon ay kanya nang nilinis. Ano mga kapatid? Binigyan niya tayo ng panibagong buhay, ng panibagong lakas, ng panibagong sigla bilang mga anak ng Diyos na naglilingkod sa Kanya. Yun po yung verse 3, ano po? Sapagkat ang sabi po, ayon po doon sa Hebrew chapter 12, na ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa kaysa alinmang tabak na magkabilay talin. Ito'y tumatagos maging sa kaiputuran ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto na nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, katulad ng isang tabak na magkabilay talim. Ang salita ng Diyos ay buhay. Kaya nga po, yun po yung sa verse 3, ano po? Sa verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Mga kapatid, kailangan po natin manatili sa Diyos. Kailangan po natin manatili sa presensya ng Diyos. Dahil ang presensya ng Diyos, siya po nating kalakasan. Siya po nating sandigan. Katulad po ng inawit natin kanina. Siya yung nagbigay ng buhay sa atin. Siya yung nagbigay ng karunungan sa atin upang tayo ay gamitin sa kanyang mga gawain. Kaya kung tayo po ay tunay na nakaugnay kay Jesus, kung tayo ay tunay na nakaugnay sa puno, wala tayong bagay na hindi magagawa kung kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya ang tunay na nakaugnay sa puno ay mayroong kapayapaan, may kagalakan, may kabutihan, may kabaitan. Yun po yung bunga ng Espiritu. Kailangan po nating magkaroon ng bunga ng Espiritu bilang mga anak ng Diyos. Yun po yung verse 4. Ano po? Ulitin po muli. Basahin ko po muli. So verse 4. Manatili kayo sa akin at manatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang magbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Tunay nga po, talagang wala po tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa ating Panginoon Diyos. Sapagkat wala pong makakapasok sa langit na hiwalay sa puno. Kailangan po nating maging kaugnay. Kailangan po nating kaugnayin. Kailangan po na magkaroon tayo ng personal na relasyon sa ating Panginoon Diyos. Kaya yung pong mga mananampalataya na tunay na kaugnay sa puno, nakikita po sa atin yung tunay na kabanalan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Sino po ang nagbigay ng mabuting halimbawa? Di ba ang ating Panginoon Diyos? Nung siya po ay nandito pa sa lupa, siya po ay naging masunurin. Siya po ay hindi nagkasala. Hanggang siya po ay ipako sa krus ng Kalbaryo, hindi po siya kailanman nagreklamo. Sapagkat siya po ay sumusunod sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Kaya din po tayong mga mananampalataya bilang mga tagasunod ni Kristo, kailangan po natin sundin ang ating Panginoong Diyos. Yung kanyang mga salita ay ating pong patuloy na pagbulay-bulayan at bigyan ng pagpapahalaga sa ating mga buhay. Ano man po ang ating mga ginagawa sa araw-araw, bigyan po natin ng panahon ang salita ng Diyos. Tayo po ay magbasa ng kanyang mga salita, sapagkat sa pagbabasa, doon tayo lumalakas
sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, doon tayo nagkakaroon ng malaking pananampalataya at pag-asa sa buhay. Yun po yung sa verse 4, ano po? Yung verse 5, sa verse 5, yung sinabi ko kanina na wala tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Kanya. Hindi po tayo makakakilos kung tayo ay hiwalay sa Kanya. Sa ating pong paglilingkod, kailangan po natin ng malaking kaugnayan sa ating Panginoon Diyos. Then for sa verse 6, masabi doon, basahin ko po, ang hindi na natili sa akin gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Katulad po ng yung mga taong hindi nakaugnay sa sanga ay tinitipon at itinatapon at inilalagay sa apoy. Mga kapatid, hindi po tayo makakarating sa kalangitan kung tayo ay tuyo, kung tayo ay hindi nakaugnay sa ating Panginoon Diyos. Sapagkat hindi po makikita sa atin yung tunay na liwanag na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Tayo po ay liwanag ng sanlibutan ito. Ang unang naging halimbawa ay ang ating Panginoon Diyos. Kaya tayong mga tunay na sanga na nakaugnay ka ating Panginoong Isus, dapat makita yung liwanag na tumatanglaw katulad ng sa ating Panginoon Diyos. Kaya po mga kapatid, yung liwanag na yan ay patuloy natin ibahagi sa bawat mga taong nadiringgan, sa mga taong hindi nakakakilala at hindi pa nagkakaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoon Diyos. Gawin po natin yan bilang mga tinawag at bilang mga anak ng Diyos. Yan po yung ating mga trabaho dito sa sanlibutan ito, ang ipangaral at ipahayag ang mabuting balita bilang mga taong tunay na nakaugnay sa ating Panginoon Diyos. Yung po yung verse 6, ano po? Natutuyo ang taong hindi nakaugnay sa puno ay pwedeng matuyo. At ang mangyayari, siya'y itatapon sa apoy, siya'y susunugin. Kaya manatili po tayo nakaugnay sa ating Panginoon Diyos. Masarap di po ba ang maglingkod sa ating Panginoon Diyos? Hindi po tayo kailanman mauubusan ng lahat ng bagay na ating mga pangangailangan. Sapagkat ang Diyos ang ating dakilang provider. Ang Diyos ang ating dakilang manggagamot kung tayo po ay may mga sakit, karamdaman. Ang Diyos ang tagapag-alis ng lahat ng uri ng kasalanan. Ano po ang dapat nating hilingin sa Panginoon, kundi ang manatili na maglingkod sa ating Diyos na buhay. Kailangan po nating laging nakaugnay sa ating Panginoon Diyos. Huwag po nating pabayaan ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, sapagkat diyan po tayo nabubuhay. Diyan po tayo lumalakas. Diyan po tayo nabibigyan ng pag-asa sa ating mga dinaranas. Kung tayo man po ay dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, mayroon po tayong Diyos na pwedeng matakbuhan at mayroon po tayong Diyos na pwedeng malapitan. Yun po yung verse 6 po. Sa verse 7 po, sabi po sa verse 7, basahin po muli natin, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyong aking mga salita, hingin ninyo ang inyong nais at matutupad yun para sa inyo. Meron pong pangako ang ating Panginoong Diyos bilang kanyang mga sanga, bilang mga kaugnay sa puno. Ang pangako ng ating Panginoong Diyos, pwede natin hilingin yung ibig natin na kung kalooban ng Diyos, ibibigay ng Diyos sa bawat sa atin. Walang pag-agam-agam na ibibigay ng Diyos. Dahil yan po ay pangako ng Panginoon sa atin bilang kanyang tunay na mga anak. Ibibigay ng Diyos
ang ating mga naisin. Ano man yung ating mga panalangin, ano man yung ating mga pag-ibig, ano man yung ating mga pangangailangan sa buhay, ibibigay ng ating Panginoon Diyos. Kung ito ay ikabubuti ng bawat kanyang mga anak. Kaya mga kapatid, huwag po tayo manghinawang maglingkod sa Panginoon sapagkat malapit na po ang oras ng pagdating ng ating Panginoon Diyos. Hindi po natin alam kung kailan. Ang alam lang po natin, darating ang ating Panginoon Diyos at ang kanyang mga anak ay kanyang pupunin. Kaya mapalad po tayo na bilang mga mananampalataya at mga anak ng Diyos na binago, binigyan ng panibagong buhay ng ating Panginoon Diyos. Dahil tayo po ay patuloy na nakaugnay sa puno. Kaya mga kapatid, yun po yung verse 7. Kailangan po natin manatili sa Kanya. At anumang hilingin natin ay ipagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yun po yung isang katiyakan na ibibigay at pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Meron tayong assurance o katiyakan na ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya, yun po yung verse 7. Ano po? Yung verse 8 po. Basahin po natin sa verse 8. Ano po sabi doon? Napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Napaparangalan ang ating Ama sa tuwing ang kanyang mga anak ay nagbubunga ng sagana. Kaya kinakailangan po mga kapatid, bigyan po natin ng panahon ang ating paglilingkod sa Diyos. Binigyan na nga po tayo ng ating Panginoon ng 6 na araw para tayo ay magtrabaho, para tayo ay gawin ang lahat ng bagay na pangangailangan natin sa araw-araw. Yung isang araw na hinihiling ng Diyos na ating tunay na pagsamba, kailangan po natin ibigay sa ating Panginoon Diyos. Sapagkat iisang araw na ngayon, hinihiling ng Panginoon, hindi pa natin maibigay. Kaya, ang tunay na nakaugnay sa sanga, na nakaugnay sa puno, bilang mga sanga, ang tunay na Kristiyano naglilingkod sa ating Panginoong Diyos, napaparangalan ang ating Ama dahil sa Kanyang paglilingkod. Ano man po yung mga misteryong pinagkaloob sa atin ng Panginoon bilang mga anak ng Diyos, tayo naman po ay naglilingkod sa mga bahay-sambahan. Ano man po yung ating mga ginagawa, hindi po ito mawawala ng kabuluhan sapagkat ito po ay nakarecord sa ating Panginoong Diyos. Wala pong imposible sa Panginoong Diyos. Lahat ng bagay ay kaya lang niyang gawin. Sapagkat ang sabi nga po niya, ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. Sa aklat po ng Lucas 18:27, magagawa natin ang mga bagay na dapat natin gawin kung tayo ay nakaugnay sa ating Diyos na buhay. At bilang pagtatapos po, sabi nga po, kung tayo mananatili sa Kanya, sabi nga po, pinapatnubayan po tayo ng banal na Espiritu. Sa aklat po ng Roma, basahin po natin sa aklat ng Roma, ito po sabi doon. Chapter 8, sabi doon, verse 14. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Mga kapatid, lahat daw po ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay tunay na mga anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa umaga po ito, salamat po sa Panginoon. Muli, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng manood ng FB Live na ito. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos. Maraming po salamat. Purihin po ang Panginoon sa pangalan ng ating Panginoong Diyos.